yung kalokohan yung restitution na wala naman sa batas. You are encouraging criminality at you are encouraging bribery kasi hindi natin alam, hindi ko sinasabing tumatanggap ng suhol. Yung mga taga-DOJ ha. Although matagal ko nang naririnig. May file na ako, may mga affidavit na ako. Kaya lang wala mangyayari kung ngayon. Ang purpose kung bakit may forfeiture ay para wala kang mapakinabang sa ninakaw mo, kulong ka pa. Pag-restore ng ninakaw, lahat ng ninakaw mo, i-restore mo. Otherwise, kung may natira, naka-11 ka. Di ba? Anong mangyayari kung magnakaw ka ng 500 milyon at ibalik mo ang 300 milyon at natira sa iyo 200 milyon? Magnanakaw ang mga tao. May tubo pa. Kasi may tubo may pakinabang. Ang purpose kung bakit may forfeiture ay para wala kang mapakinabang sa ninakaw mo, kulong ka pa. Ang pinakamasaklap dyan, restitution daw para maging state witness. Wala po sa batas talaga yan kasi talagang nagmumukhang binibili mo yung pag-i-state witness mo kaya wala sa batas yan. Mas maganda yun. Anyway, yun ang mga kengkoy na aligasyon. Na sabi ni Laila sa kanyang kaipokrituhan, credible daw. Pero yung mga testigo laban sa kanya, hindi credible. Pero pareho sitwasyon. Ganyan lang ang kahipokrituhan. Ang problema, attorney, justice system kanila lahat. Yun nga ang problema. Wala na tayong magagawa kasi bata dyan. nilang ombudsman. Lahat. At kahit magalit kayo, kahit demanda nyo ako, sasabihin ko yan paulit-ulit, bata nila yung ombudsman. Wala na. Kasi pinilit nila yan para maging ombudsman. Obvious naman di ba? Wala na. Sinong maniniwalang hindi? Pag naniwala kayong patas ang pagiging ombudsman ni pangalan nito, Boying Remulla, merong tulay sa may Malacanang, ibebenta ko sa inyo, mura lang. Ang totoo, ang mas plausible pa dyan ay yung plunder na inihain laban kay Ralph Recto at yung dating Pangulo ng PhilHealth na nakikita pa natin paminsan-minsan sa elevator dyan, na si Carlos Ledesma. Sapagkat yan, maliwanag, identified yung pondo. Yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth ay identified. At sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagkuha. Yun lang. Di ba? So, mas maganda pa yun. Pero, para sa administrasyon, mas credible yung bilanggo na habang buhay na sinintensyahan, habang buhay na pagkakulong, at mas malamang nakikipag-deal sa gobyerno na wala namang kredibilidad, mas credible yon kaysa kay Saldico na alam naman niya kung kani-kanino pumunta yung maleta, kay Gutesa na nag-sworn statement. Mas credible pa yun kina Diskaya. Basta si Martin Romualdez at si Sandro Marcos ang may problema, hindi credible ang witness. Basta si VP Sara, pinaka-credible yan, kapani-paniwala yan, napakagaling yan, santo yan. Pwede na nating i-recommenda sa Papa na gawing santo yan ng simbahang Katoliko. Totoo ba yun? Nakatanggap ng malaking maleta? Yung nakita ko sa internet. Ewan ko naman. May maleta, hindi naman natin alam kung anong laman noon. Di ba usually pag maleta nga daw may pera? Hindi naman ako lagi may dalang maleta ang laman sipap. Sipap. By the way, nadala ba yung bong sipap ko? Babalikan nyo yung pag hindi. Yun ang ating sinasabi. Hindi ko naman sinasabing pera yun. Malay mo droga. Malay mo ibang bagay. Malay mo yung yung mompo, yung ginagamit nila sa misa, yung wine, di ba? Maaring damit. Pwede. Maaring galing Victoria's Secret, malay mo yung pare, pagka private moment siya, tagbabrat panty siya. Hindi mo alam, maaari. Hindi ko sinasabing totoo. Baka. Posible lahat yun, di ba? Malay mo sabi rin ng mga kabataan yan Sila po ang nagkakaroon. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Tama. Ito ay
pagdating dito, Dead Madela ang palasyo sa plunder doon sa Ayun ginawa na. nilang kabulastugan na kinuha Sa nila kanila, no? yung para sa kalusugan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Yung Hindi. mga walang pambili ng gamot, walang pang Opo. ospital, di ba? Walang pang check-up, Walang kinuha pambayad. nila. O kinuha nila. Saan nila ginamit? Sa flood control. Deadma sila. Ayaw nilang nare-remind sila na Yan. sila ay nagkandaloko-loko sa flood control. O, Yun ang problema. katulad nito ha. Ito mong yabang ng gobyernong ito. Ha? 'Di ba? Ang ingay-ingay ni Pangulong Marcos. Bago magpasko, may makukulong na. Bago sabi pa, nung December 19, 4 days ago, sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, may makukulong na kongresista bago magpasko. Di ba yun ang pangako nila, bago magpasko may makukulong na, kasama nina Sara and Curly Discaya. 2 days na lang eh. Wala nang hukuman bukas. Ano Wala pa ba naman? na? 26, wala na. Pero 29, wala na. Sabi pa nga, in-identify pa nila sa yabang nila si Eric Yap. Mag-half day daw. Si Eric Yap. Ano nangyari? 23 na. Opo. Sinong kinulong? Alam natin na nakakulong na nga si Curly eh. Si Sarah, yun ang kinulong nila. Yun ang pinakulong nila. Yung mga district engineer, may nakukulong ba? Puro bailable. Wale. Ang pinakamasaklap dyan, binibili nitong mga district engineers ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera. Restitution daw. Yun na yun. Restitution daw para maging state witness. Wala po sa batas talaga yan kasi talagang nagmumukhang binibili mo yung pag-i-state witness mo. Kaya wala sa batas yan. Matagal na nating sinasabi yan. Pinangunahan na natin sila. Anong ire-restore mo? Magkano? Anong batayan ang ire-restore mo? Halimbawa ako si Alcantara, nag-restore ng 1,000,000. Sapat na ba yun? Magkano ba kinita mo? Pag-restore ng ninakaw, Opo. lahat ng ninakaw mo, i-restore mo. Otherwise, kung may natira, naka-11 ka. Di ba? Kailangan Nakinabang ka sa walang ill-gotten matitira. wealth. That is contrary to public Ayun. policy. Contrary to public policy. Yung usapan yan ay null and void yan. Under contract law. At even under our system of laws, contrary to public policy, anong mangyayari kung magnakaw ka ng 500 milyon at ibalik mo ang 300 milyon at natira sa iyo 200 milyon? Magnanakaw ang mga tao. May tubo pa. Kasi may tubo eh. May Ayun. pakinabang. Ang purpose kung bakit may forfeiture ay para wala kang mapakinabang sa ninakaw mo, kulong ka pa. To discourage graft and corruption. Pag in-encourage yan, yung kalokohan, yung restitution na wala naman sa batas, ay you are encouraging criminality at you are encouraging bribery kasi hindi natin alam, hindi ko sinasabing tumatanggap ng suhol yung mga taga-DOJ although matagal ko nang naririnig. May file na ako, may mga affidavit na ako. Hindi nating bumaba yung mga yan. Ang dami kong mga affidavits dyan na tumatanggap ng suhol. Yung mga yan. Kaya lang wala mangyayari kung ngayon. Pero Tony, from start to finish, puro kanila yung Hindi kaya magagawa nga, siya. dapat talaga, alam nyo mga kababayan ko, Walang justice yan pag kung tao rin nila ang ipapalit at ang mga kanilang mga ginugroom dyan ay sina Rizzo Ontiveros, sina Oo, Pete Lacson, diba? na walang ginawa kundi pagtatakip sa Blue Ribbon. Nabwisit na nga yung mga kasamahan niya, umalis na siya. Pero ang kapal ng mukha, bumalik na naman. Bumalik pa, diba? Pero mo umalis ka na, babalik ka pa. Anong klaseng style yan? Pinabalik siyempre siya. Wala nang mangyayari. Kaya sinasabi ko, kung hindi mag-iiba, patulad doon sa speaker, di ba? Kunyari, pinalitan. Si Boji D, anong lumabas dito sa datos? Hindi tayo nag-aakusa, tayo ay nagsasabi ng ayon sa datos. Opo.
pinakamalaking insertion, ang speaker pa rin. Yang posisyon ng speaker talaga, dyan yan ay susi. Pag maayos yung speaker, katulad ng panahon ni GMA, wala tayong problema. Panahon ni Speaker Alvarez, wala tayong problema. Ngayon lang naman tayo nagkaroon ng katakot-takot na ganyang flood control. Doon naging speaker, si Romualdez. Insertion, blank, etc. Diba? Una, tinatanggi pa nila. Natatawa ako rito kay BBM. Nasaan daw yung mga blanks? Di ngayon, nakita niya na may blanks. Akala ko ba, binasa niya yung 4,000 plus pages. Hindi naman pala. Sabi niya, pinalabas pa niya, sinungaling si Duterte. Hindi ko nakita yung blanks. Paano hindi mo binasa? Ayun na. Binobola mo lang kami. Ayun lang. In other words, bumabaha ng kasinungalingan. Ayun ang mabigat. Ay, big deal na yun. Ayan, sabi pa ni Remulla noon, may mga 20 miyembro daw ng mababang kapulungan na maaring makulong. Yan. Ngayon, ni-revise nila. Sabi pa niya rito noon, maaring Pasko, as early as January. Ngayon, ang pahayag naman nila, June naman. Next year. Paurong ng paurong. Walang iniwan sa lumalaki ng paurong. Paano yan, attorney, pag nag-resign na sila, paano sila makukulong? Hindi, makukulong pa rin kasi nangyari na eh. Liable na sila doon. Yes. Okay. Liable na sila. Yun ang kanilang sinasabi. Una, Disyembre, naging Enero. Next year, naging Hunyo. Ano ba naman yan? Wala na. Pebrero, hindi ko naman. Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Well, anyway, panagutan na lang sana nila ang kanilang mga nagawang mali, di ba? Kita mo yung mga yung mga interlocking web, ng parang sindikato talaga, di ba? Pati yung lumalabas, si Remulla na mismo nagsabi, yung hotel na dating pag-aari ni Cabral, nasirang Jose Cabral, ay ibinenta kay Eric Yap. Yun din ang sinasabi nila. Isa sa mga pinakamalaking kontraktor, di ba? Palitan lang sila. Diba? Yan, ngayon, itong si Bombolias, si Terry Didon, di ba? Akala mo kung magsalita, malinis. Yung pala, ganun meron din. pala siyang 150 million insertion. Ala. Yung Bicol Saro. Di ba? Paano naman? Ibinigay sa iisa ring kontraktor. Di ba? Paano ma-justify niya yan? Mabigat. Di ba? Mabigat talaga. So, anong nangyayari ngayon? Wala. Kaya nga, di ba, noong Biyernes, sinamong ko, Biyernes ba yun? Wednesday o Thursday ba? Yung... Friday kayo wala di ba? Hindi ko maalala. Basta, ganun. ba? Hinamo natin si BBM. September pa yung ICC, October, November, 3 months na. Ang daming... Nothing happens. Ang daming nagtatrabaho, pati yung si Vince Dizon, nagtatrabaho daw, kuno-kuno. Dating chief PNP pa. Ang daming in-interview, although isa lang ni live stream, lahat nagtago. Di ba? Bakit wala pa ring kasagutan? Yun ang mabigat. At sa notang yan, mga kasama, ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik na para nagte-texto. Pagbabalik na Yes, Show Top